sa Panginoon sa isa pong panalangin. Panginoon, maraming salamat po. Binigyan niyo po kami ng isang araw pa para po makapagtipon sa inyong pangalan, makinig ng inyong salita, at ipamuhay ang inyong pong salita. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa mga nakaraang araw. Salamat po na kayo na Diyos na lumalang ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat, totoong Diyos, ay binigay ang kanyang anak para kami po ay makatawag sa inyo na Ama. Salamat po sa pribilehiyo ito. Salamat po na kami ay niloob po ninyo na makakilala sa aming Panginoong Jesus. Salamat sa kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo para po sa amin. Sa umagang ito, hiling po namin na lalo pong lumalim pa ang aming pagkakilala sa inyo. Ipahayag po ninyo ang inyong sarili sa amin sa pamagitan ng inyong pong salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming hiling at dalangin. Amen. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya po ang ating Diyos. God, the Almighty, is our God. Yan po ang ating pag-aaralan sa umaga nito. Ito po sa Genesis Kapitulo 17. Sa nakaraan po nating mga pag-aaral sa buhay po ni Abraham, nakita po natin yung katotohanan na binanggit po sa Bagong Tipan na tungkol po kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, that God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Na sa buhay po nila, ang buhay po nila ay nakahubog o nakabalot sa katotohanan ng ang Diyos ang kumikilos sa kanila. At ang katotohanan po ito ay lalo po nating makikita dito po sa Kapitulo 17. At maging sa atin, makikita rin po natin ang katotohanan nito. Na God, the God of glory, the God Almighty, is our God. Noon pong nakaraan, nakita po natin ang pagtawag ng Diyos kay Abraham doon po sa lupain ng Ur ng mga Kaldeo. Kung papaano doon po sa kanyang bayan, tinawag siya ng Panginoon at sinabing, iwan mo ang bayan mo at pumunta ka sa lupain ibibigay ko sa iyo. Sa lupain na hindi naman niya alam kung saan, ngunit sumunod siya. Sa lupain wala siyang kasiguruhan, ngunit dahil sa ang Diyos, na noong pagkakataong yun na hindi pa naman niya talaga lubusang kilala, ay sinunod niya. Pagkatapos po, sumunod po uli siya. Muli pong nagpakilala o nagsalita ang Diyos sa kanya. Noon pong siya ay 75 years old na, nung iwan niya ang Haran, nagtungo siya sa Bethel, muli pong nagsalita ang Diyos sa kanya. Muli pong nirenew o binago ng Panginoon at ipinaalala kay Abraham ang kanyang pangako. Pagdating po natin sa Genesis 15, muli pong nagsalita ang Diyos sa kanya. At doon sa Egypto, na kung saan bago sila pumunta ng Egypt, nagbigay ng pangako na mas buo ang Panginoon na siya ay magkakaroon ng anak. At mula sa kanya, pagpapalain ang maraming mga bayan. Doon po sa pagkakataong yun, hindi siya sumunod siya sa Panginoon, pero nagpunta siya ng Egypto sapagkat nagkaroon ng taggutom doon sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanya. At ito ang pangako ng Panginoon sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Matagal ng panahon nilang inaasam ni Sarah at ni Abraham na matupad ito. Ngunit hindi po nangyayari. Genesis 16. At gumawa po ng shortcut ito pong si Sarah. Sinyortcut niya ang pangako ng Panginoon para matupad ang pangako ng Diyos. Inisip niya baka kailangan ng Diyos ng tulong. Kaya ibinigay niya ang kanyang katulong o ang kanyang slave na si Hagar kay Abraham para magkaroon sila ng anak. Para ang pangako ng Diyos ay matupad.
Ngunit ang ginawa niyang iyon, nakita rin po natin, ay isang kahangalan. Kahangalan sapagkat dahil sa ginawa nilang iyon, ay lalo pong naging masalimuot ang naging kasaysayan noon nung ipinangako ng Panginoon na seed o anak kay Abraham. At ngayon, tingnan natin sa chapter 16 verse 16, ipinanganak po si Ismael, 86 years old po si Abraham. Sa chapter 17 verse 1, nagsalitang muli ang Diyos sa kanya pero 99 years old na siya. May pagitan pong mahigit na 13 taon. Ibig sabihin si Ishmael sa ganito pong banda ay teenager na siya. Hindi pa ipinapanganak si Isaac. Pero yung mga panahong yun, silent ang Diyos sa kanya. Hindi nakikipag-usap ng diretsahan ng Diyos sa kanya. Marahil, para lalong madama ni Abraham na mali yung kanyang desisyon, mali yung ginawa nilang desisyon ni Sarah, na gawin na si Hagar ay gawing asawa ni Abraham. Marahil nais ng Panginoon na lalong makita ni Abraham ang bigat ng kanyang kasalanan. At ikalawa rin nung maaaring na dahilan ay upang si Abraham ay dumating sa punto na huwag na siyang umasa sa kanyang sarili. Humanly speaking, 99 years old, hindi na siya pwedeng, mahirap na sa kanya na magkaroon ng anak. 99 years old. Diba ngayon po sa mga lalaki nga, ngayon lang muna umuso yung sakit na sa lalaki, yung prostate. Diba? Pag 40 years old above ka daw, dapat magpa-examine ka every year. Kasi baka may prostate ka. Pero sila, 99 years old si Abraham, humanly speaking, hindi na niya kaya na magkaroon ng anak. At 10 years old po mahigit ang edad niya, ang agwat nila ni Sarah. So kung 99 siya, may napo ako sa mata, 89 naman si Sarah. Imagine, 89 years old na babae, pwede pa bang magkaroon ng anak? Humanly speaking, hindi na talaga pwede. Noong una, ginawan pa nila ng paraan. Si Abraham nagkaroon ng anak, si Ishmael. Ngayon, dinala siya ng Panginoon sa punto na wala na siyang aasahan talaga, kundi ang Diyos na lamang ang tutupad ng kanyang pangako. Meron nung pagkakataon sa ating din pong buhay o sa ating paglakad kasama ng Panginoon na kung minsan gumagawa tayo ng mga paraan na sa pansarili para yung mga pangako ng Panginoon matupad sa atin. Para bagang nakasalalay sa paggawa natin yung pagkatupad ng pangako ng Diyos. At kung minsan gumagawa tayo ng shortcut tulad ng ginawa nila Abraham at Sarah. Pero sa paggawa natin yon, lalo tayo napapahama. At dinadala tayo ng Panginoon dun sa punto na wala na talaga tayong magagawa sa ating sarili. Wala na. Noon pong bumaha sa amin po sa Eproman, naalala namin yung ondoy. Kasi umabot talaga sa second floor. So, dalawa o tatlong baitang na lang yata aabot na rin uli sa second floor. Nung unang baha, kasi dalawang beses pong tumaas ang tubig sa amin. So, sabi ko, pag isa na lang o pagka umabot na sa katayin ng ligas. Pero lalong lumakas yung ulan. So, lahat ng kasama ko, yung misis ko, yung mga si Vito nandoon, sabi ko, dahil umalis na yung mga nandoon, si Ate Ellie, nakasama rin po dun sa umuupa, dun sa lugar na yon, sila Melanie, na nandoon din po, umalis na sila. So, kami na lang po. So dahil sa medyo restless na rin yung iba, dahil sa sitwasyon, so ang ginawa namin, tinanggal namin yung jealousy doon sa, dumaan kami sa lubog. Para po nga rescue. Pero walang pumapansin sa amin. Sabi nung nagre-rescue, sige pagbalik, tumataas yung tubig. Pagbalik, itinext ko si Kuya Denny. Buti na lang si Kuya Denny, kilala niya yung maraming kagawad doon. So na-rescue kami, kasama si Kuya Denny.